langgam. Yan eh. What's that? Walis. So guys, may bago na naman tayong buhay. Meron tayong panibagong table. IGT na siya. Let's go. Okay, so ito yung mga accessories na ilalagay ko dito. So ang unang ilalagay ay itong stove, IGT stove na full set. Bali kasi itong IGT table na to, 5 set to. So 5 accessories na full ang mailalagay mo rito. Pag bumili kayo nito, walang kasamang adapter. Naka-screw type kasi to. Bibili ka nito para pumasok yung butane mo. So ilalagay ko siya siguro somewhere in the middle kasi dito ako maglalagay ng lababo. Oo, tama. So, pinakita ko lang sa inyo yung stove. Hindi ito muna ang unahin ko. Ang unahin natin ay itong lavatory bongacious. And there you go. Nilalagay ito magkabilang dulo. Parang lock siya. Yan. So, itong lavatory ko, meron na siyang kasamang sanitary pipe. Ayan, ang ganda niyan. Whoop! Galing, isa pa. Ponies. So magnetic lang yan, lalagay mo lang yan dyan. Meron ka ng faucet. So meron na tayong 2 plates. At may purpose to huwag nyo to basta-basta itatabi. Ang next na ilalagay natin is yung pinakita ko, which is itong ating stove. Lagay mo lang din na ganyan. And voila. Okay, so meron na tayong additional 2 na ulit na plates. Ang next one is meron pa. But the problem is, hindi siya swak sa IGT ng mountain hike. Pero sa mga black dog, pasok siya. So akala ko kapag ka IGT accessories pare-parehas lang, hindi pala. Pag nilagay mo yan, malalaglag. Malalaglag siya. Oh, hindi siya swak eh. Malalaglag. So ang gagawin ko dito, kukuha ko ng 2 plate. Yung isa babaliktarin ko. Yan. Then yung isa ay ipapatong ko. Na parang ganito. Baliktad. Yan. Yan. So iipit ko siya dyan. Yan. Ganun din ang gagawin ko dito sa kabila. And voila. Pasok na siya. So pwedeng dito ako maglagay ng kung anik-anik. Ayun, hindi siya pantay. So malalaglag siya. So ganito ginawa ko para mag-swak siya. Ngayon ito, may slit dito. Ilagay mo yung isang plate para hindi siya butas. And then irong mo lang. Voila. You have this kind of set of IGT table. Wow. First time natin gagamitin. Let's go. So last time guys, ginawa ko rin to sa Camp Hayatus. Siguro tatawagin ko to na drone tapos drone. Ang corny. So ayun nga, dito tayo sa Camp at Casa Verde dito sa Lobo, Batangas. So pakita ko sa inyo kung anong meron dito hanggat hindi pa dumidilim. Okay, so mag-drone tayo. Tour via drone. Sana hindi ako tamama sa mga hindi ko makikitang bagay-bagay. Okay, firing na siya. Home point updated. Ayan. Sport mode natin para para hindi yan. So
dito sa area na to, yan, nandito kami sa tinatawag na tent car camping. So dito pwede mo ilagay yung sasakyan mo, tsaka dito ka mag-pitch ng tent. So meron din silang tinatawag na tent pitching lang. Yung doon hindi mo pwedeng ilagay yung sasakyan mo, iiwan mo sa kanilang car park, which is nandun sa labas. So unahin natin siguro puntahan yon, yung kanilang tent pitching. So ito ang ating setup. So yan. Yan, ito ang setup natin. Bali pang second slot kami. Okay. So punta tayo doon sa kanilang tent pitching. Sana hindi ako tumama sa mga ligaw na ano. Yan. Yan. So ito yung kanilang tent pitching. Yan. Kung nakita nyo may mga nagte-tent pitch. So dyan lang pwede mag-tent pitch. Tapos hindi sila pwedeng magdala ng kanilang sasakyan. Okay. So iniwan nila yan doon sa labas. Okay. So kami ay nandito sa kanilang car camping area, which is itong aming pinipwestuhan. So para maka-access ka dun sa tent pitching area, meron ditong tinatawag na ang tawag dito. Meron sila ditong bridge. Na itong bridge na to may sapa. Tapos itong sapa na to, ayan yung kanilang parang fish pond kasi may mga isda. Okay, so here sa tent pitching area, makikita mo meron sila ditong mini swimming pool. Pasok na pasok sa kanilang mga sa mga kiddos na kanilang guest. Okay? So meron ditong kiddie pool kasi pambata lang Pag matanda medyo medyo mababaw. So eto naman sa area naman na to, ito meron silang mga kubo. They do have dome. Yan. Yan, meron silang dome. Tapos, under construction ngayon yung area. Hindi ko alam kung ano yung ginagawa dyan. Tapos, meron sila ditong isa pang dome. Tatama ako sa wire. So, yan. Ang kagandahan dito guys, meron sila ditong basketball court na pwedeng i-convert into tawag dito, ma? Pickleball court. Grabe, ang ganda. Meron silang pickleball court. Angas! Diba? So ito kanilang mga ewan ko anong to. Siguro itong mga container pwede itong i-rent. The aircon yan. Okay. So yan may kubo pa. Tapos ito under construction. Siguro ang gagawin diyan baka dome din. So aside the swimming pool, magi-enjoy yung mga bata rito kasi meron silang playground, di ba? Sobrang angas. So merong playground no. So makikita mo kami. So ayan kami nasa tent pitching area, kitang-kita nyo naman yung sasakyan namin. Tapos may katabi kami, dalawang camper din na car camping. Kasi dito ang car camping, kapag magte-tent pitch ka, yon doon ka sa may tabing dagat. Nga lang, hindi ka pwede magdala ng sasakyan, okay? Magbabayad ka ng kanilang car park doon sa labas. So mas pinili namin mag-car camp na ganito na lang, okay? So tignan natin ulit yung lugar doon sa labas, okay? May parking pala sila sa labas. Ang ganda yung patatat. Ang ganda no. So pakita ko sa inyo yung itsura ng ng camping site. That's the camping site. Yan. Ang ganda no. Ang ganda. Sobrang ganda. Tapos dine-develop pa nila. So ayan. Sobrang solid dito. Imaginein mo. Beach camping. Tapos very strict sila sa tinatawag na quiet time. Talaga may papipirmahan sa'yo na kapag hindi ka sumunod, bye-bye, goodbye. Okay, so that's all for this Turon. Sana na-enjoy nyo tong ating Turon episode 2. So ayan ang camp at Casa Verde, Lobo, Batangas. So madagdag ko lang pala, meron silang mga CR. And may mga CR sila katabi ng car camping area na ang tawag sa ganyan? Portalet. Pero ang loob niya hindi portalet, talagang toilet siya. Yung itsura niya lang is portalet. Nakita niyo naman ata nung paglabas ko ng tent no. So yun. Yan, ang ganda ng kanilang aerial view. Tapos tabi sila ng kalsada. So hindi ka na maghahanap kung saan ka pupunta. At hindi ka na mahirapang maghanap. Okay, so that's all. Time check guys. It's 7:30 in the evening. Grabe yung lagnat ko ngayon. Sakit ng kasukasuhan ko. Sakit ng lalamunan ko. Parehas kami ni Mami. But anyways, tuloy ang enjoyment. Si Jolo nandoon sa swimming pool. Nandoon sa kaduluduluhan. Ngayon, nagsasaing na lang ako. Tapos na ako magluto. Ito na yung aking niluto. Nagluto ko guys ng adobo. And then, sopas. Buksan mo, Mami.
Wow. Para So, sa may sakit. Para sa may sakit. So, yan ang setup namin ngayon. Tapos guys, bali kaya rin yan ang niluto namin dahil nga sa prior to traveling here, masama na pakiramdam namin. Kaso birthday kasi ni Jolo bukas, so nangihinayang kami na hindi matuloy, na hindi siya mag-enjoy. Ganoon naman tayong mga magulang kasi tayong mga magulang minsan kahit hirap na hirap tayo, babangon tayo para sa anak, di ba? Ganun ba tayong lahat? So ngayon, meron akong ikikwento sa inyo. Naiwan ko yung kalderong ginagamit namin dati. Yung kung alam nyo yung ginamit namin sa Hayatos na pang hotpot. Naiwan namin. Ngayon pumunta pa kami sa Lobo Market para bumili na itong kaldero na to. So, ayun. Buti naman at nakabili kami halagang 420. Wala kailangan kasi wala akong paglulutuan ng sopas, maliliit ang kaldero ko. So, yun. Tapos may mga onting changes kami dito sa aming bahay-bahayan, katulad niyan, meron na kaming mga design, yan, ganyan. Pero ganun pa rin yung bahay namin. Tapos pinasok ko na tong ating kasi baka umulan so pinasok ko na yan. Pati yung IGT nakapasok na yan sa canopy. So yan, ang dami kong hugasin pero hindi ko dito to huhugasan kasi mahirap maghugas dyan. Ano mami? Mamaya pasok pa natin pag natulog. Oo, baka mamaya kunin lang to, sikwat, tapos na So yun guys, maya-maya kain tayo, ha? Sama kayo sa amin. Good morning guys. Hindi na ako magpapakita kasi nakaubad ako Sarap dito to yung mahia. Ganda. Ganda Oh my god. Tinamaan talaga kami ng trangkaso kahapon. Ay nako. Yun naman guys, meron kaming bagong baso. Wow. Sana all. Today is Jolo's birthday pala. So we're gonna have a very little birthday celebration mamaya. It's his 8th birthday. So sama-sama pa tayo hanggang mamaya. 3 days 2 nights tayo dito. Look at this. Try naman natin mag pickleball. Meron sila dito charging station. Sa daan. Sa Masukal. Ayan. Oh, di ba? So guys, tapos na kami mag pickleball. Kita nyo naman gaano kami kagaling. Pro kami. Pro. So andito kami sa Lobo Market. Bumili kami ng cake ni Jolo. Tapos bumili ako ng giniding. Para sa aming spaghetti. So babalik na tayo doon sa campsite. Iniwan namin si Jolo doon, 10 minutes away yung palengke. So let's go. Wala pang ligo-ligo. Day 2 na, wala pang ligo. May dumating na staff ng camp at Casa Verde. Ang galing nagbigay sila ng nilagang mani at saka nilagang saging. Ang generous naman. Ang galing. Thank you so much. So, since birthday ni Jolo ngayon, luluto tayo ng spaghetti.
Tignan nyo naman guys yung sahog ng spaghetti namin. Hindi nakakayang mamigay sa kapitbahay. Luto na, luto na. Ganyan ang gusto kong spaghetti. Meaty. Ayoko nung puro sauce. Sarap. Happy birthday, Jollibee. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Wish. Anong wish mo? Wish ko ay gusto kong mag-camping ulit. Wow! Parang sarap nito sa likod eh. Tingnan lang dito. Hanggang dala pa tayo pa. Oh guys, sobrang dami nung niluto namin spaghetti. So the rest ibibigay na lang namin sa caretaker. Kasi sayang naman kaysa naman itapon. Pero namigay na kami sa ibang mga kapitbahay. Time check guys. It's 9:15 in the evening. Hindi pa kami kumakain. Hina na yung boses ko kasi syempre halanganin yung oras at saka yung mga katabi namin na campers ay tulog na lahat. So may hina na yung boses namin. So kakain muna kami at ang food namin ngayon ay walang kamatayang hot pot again. Good morning! Day 3 na. Day 3 na namin dito sa camp at Casa Verde. Last day na namin guys. Uwian na. Sarap pa ng tulog nito kahit na deflate na yung aming airbed. Kagabi kasi hindi na namin siya ma-inflate kasi anong oras na nun, parang alas 12 na ng madaling araw. Kulang siya sa hangin. Hindi kami makatulog ng maayos kasi ano siya, para siyang umaalon. So ang ginawa namin, dineflate na namin siya ng tuluyan para lang makatulog kami ng maayos. Last day na namin and after neto mag-aalmusal lang na kami. After mag-almusal, ligpitan na. Ano pa bang inaasahan natin pagka last day? Ito na ang pinaka nakakapagod. Ang uwian na. So guys, time check. Parang alas 12 na. Tapos na kami mag-pack for about 2 minutes. Pero sulitin namin yung mga last minute na magsuswimming yun. Enjoy, Jalo! So yun lang guys. Maraming salamat sa panonood. See you on our next vlog. Bye!